Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay DJ Hack, shoutout kay Ronaldo Dungka. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. 470 milyon. Anong numero? Para sa maraming tao na naruroon, kahit na sila ay mga aristokrate rin, ito ay malinaw na isang malaking astronomical na numero. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron, bilang nangungunang Zhonglang Shenhuo General sa pagsuporta sa pamilya, ay may sweldo na 300,000 yuan lamang sa isang buwan, at ang 470 milyong yuan ay talagang labis-labis para sa karamihan ng mga tao. Anong ibig mong sabihin, Long Yu? Ibig mo bang sabihin, ang lalaking nag-alok ng mataas na presyo para mag-shoot ngayong gabi ay siya? Sa pagkakataong ito, ang mga manunood ay tumitig sa mga mata ng baka at hindi makapaniwalang nagtanong. Ngumiti silang Yu at tumango, tama. Itong Ginoo ang nag-uutos sa akin na tulungan akong magbid. Bagamat napakagaan ng mga salita nilang Yu, para silang bambang pumapasok pa rin sa kalmadong lawa. Ang mga manunood ng ilang metro sa paligid ng Aaron, na nakakarinig sa kanila, ay napakaputla. Si Zhou Xiao ay mas nakakagulat. Tumayo na lang siya ulit. Ilang saglit, dahil sa gulat ay natamba na naman siya sa upuan. Tahimik na nakaupo sa tabi nila ang super bidder na ikinagulat ng lahat. No wonder pumikit na lang siya all the way. It turns out that other people are sure to win. Haha, ngayon lang may nagsabi na ang mga tao ay hindi kayang bumili ng mga bagay at naiinip sa pagtulog. Ngayon isipin mo, sinasampal ko talaga ang mukha ko. Ang ibang tao ay hindi natutulog, ngunit hinahamak na manggulo sa atin. Kung virgin ka, ikaw ang gumagalaw na parang koneho. I really do. Matapos magulat ang isang grupo ng mga tao, lahat sila ay tumangala sa Aaron. Ano ang tunay na superior? Ibig sabihin, ang sitwasyon ay nagbabago sa isang ngiti at isang kisap mata. Ang Aaron ay isang perpektong interpretasyon ng hininga ng haring ito. Umindayog ang katawan ni Bailinger, at ang kanyang magandang mukha ay parang puting papel. Paano ito posible? Paano ito posible? Sa buong eksena, ang misteryosong buyer na kanina galit na humihingi ng presyo, siya kaya. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap natin, kailangan nating maniwala na ito ay totoo. Sa oras na ito, halos mahati ang puso ni Bailinger. Sa pagbabalik tanaw, ang nakaraang pangungutya ng Aaron ay parang isang insulto sa kanyang sarili. Namumula ang mga tao sa pag-iisip tungkol dito. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para pagtawanan ang gayong lokal na malupit? Hindi man lang tiningnan ni Han Sanchen ang listahan. Tumayo siya at sinabing, no need to look. Can I get something now? Siyempre, nakangiting sabi nilang Yu. Tuldok, kaya't bahagyang samando silang Yu at gumawa ng gesture ng pakiusap. Nang makitang dumating ang Aaron, huminto sa paghinga si Bailinger. Sa oras na ito, kapag tiningnan niya muli ang Aaron, bigla niyang nalaman na siya ay matalino at makapangyarihan, tuwid at gwapo, at higit sa lahat, mayroon siyang pera. Namula ang mukha ni Bailinger. Pinanood niya ang Aaron na palapit ng palapit. Nang nasa harapan na niya ito, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin, ay. Ngunit nang lumabas ang mga salita sa bibig niya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Higit sa lahat, hindi siya pinansin ni Han Sanli at dumiretso sa backstage ng auction house. Pagkaalis ni Aaron, tumayo ang lahat malapit sa kinauupuan niya. Gusto nilang makita ang higit patungkol sa kung sino ang nangungunang lokal na malupit na ito. Ang mga manunood sa ibang mga lugar, na nakakita ng kaguluhan doon, ay hindi napigil ang bumangon at manood. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa dulong iyon. Sa dulo, 2 lalaki at 1 babae ang tumayo kasama ng mga tao. Sa 2 lalaki, ang isa ay mas matanda, seryoso, at ang isa ay bata, guwapo, matangkad at matuwid. Maraming mga kabataang babae na nakaupo sa tabi niya ang madalas na tumitingin sa kanya ng palihim, habang ang ibang babae, tulad ng isang celestial na nilalang, ay palaging pinagtutuunan ng pansin sa malapit, kahit na sa karamihan, na may sariling aura. Napakaganda ng babaeng ito kaya maraming tao sa paligid niya ang walang oras para pakialaman ang auction, pero palagi siyang pinagmamasdan. What's going on ahead? Bakit biglaan ang pakiramdam? Tumayo ang matanda at tumingin sa malayo. Hindi niya maiwasang magtaka. May misteryosong panauhin daw dyan, na siyang hari ng auction ngayong gabi. Lahat ng gamit sa auction ay binili niya. Sabi ng audience sa malapit. Sumimangot ang binata na parang espada, bahagyang galit ang gwapong mukha, at ang mga mata ay nakatutok sa figurang papunta sa backstage. Noong una, gusto niyang pumunta sa auction ngayong gabi para bumili ng ilang bagay. Kung tutuusin, lahat ay kailangang umakyat at magayos ng mga gamit, ngunit hindi niya inaasahan na ang buong gabi ay walang laman at ang presyo ay itinaas sa mataas na antas, kaya't siya ay naghihintay sa pagbagsak. Ngayon na nakikita ang figure na ito ay ang salarin, siya ay natural na hindi nasisiyahan. Bahagyang bumangon din ang magandang babae sa tabi niya at doon ipinikit ang mga mata. For the first time, she opened her mouth and murmured, parang magkakilala na ang figure na ito. Kalimutan mo na, nakababatang martial sister Qin Shuang, balik tayo. Umiling ang binata, kung nandoon si Aaron, makikilala niya ang lalaking ito. Siya si Ye Gacheng. Sa oras na ito, ang Aaron, na sinamahan nilang Yu, ay pumasok sa backstage. Sa likod ng entablado, higit sa 100 ng mga tagapaglingkod ang naglagay na ngayon ng lahat ng mga bagay sa auction sa kahon, ang bawat kahon ay binuksan, naghihintay para sa Aaron upang siyasatin. Tingnan ang Aaron na pumasok, isang grupo ng mga tao na magkasama mababang baywang, magalang na paraan, VIP, magandang gabi. Aaron magalang na tumango, mahirap sa lahat, sa pamamagitan ng paraan, hindi ko susuriin ang mga bagay, naniniwala ako sa iyo, tulad ng para sa pera, sapat ba ito? Nakangiting sabi nilang Yu, tinansya ng exchange room ang iyong kayamanan. Pagkatapos mong gumastos ng pera ngayong gabi, may natitira pang 700,000 amethyst. Tumango si Aaron, gumalaw ang enerhiya sa kanyang kamay, at binawi ang lahat ng bagay. Ngumiti silang Yu at sinabi, nga pala, mga distinguished guest, marami sa mga binili mo sa aming auction ay ginagamit para sa pagpino ng mga table tas at gamot. Excuse me, gusto mo bang pinuhin ang mga bagay? Mapait na ngumiti si Han Sanchen. Halatang alam nilang Yu ang kanyang itinatanong at sinabing, kung mayroon kang sasabihin, maaari mo akong kausapin ng diretso. Huwag kang magpatalo sa paligid. Medyo napahiya silang Yu. Hindi niya inaasahan na makikita siya ni Aaron sa isang iglap. Gayunpaman, nang makitang hindi nagalit si Aaron, sinabi niya sa oras na ito, para gumawa ng mga bagay, kailangan natin ng magandang dance stove. Gaya ng kasabihan, ang paghasa ng kutsilyo ay hindi nakakaligtaan ang pagputol ng kahoy na panggatong. Ikaw ang itim na card VIP ng ang aming auction house, kaya mayroong isang batch ng mga kayamanan para sa susunod na auction sa auction house, ang ilan ay mahusay na danlo. Interesado ka ba kung mayroon ka, maaari naming ibenta ito sa iyo ng maaga, ngunit din matipid ng ngiti. Ang auction house routine na ito ay talagang malalim, unang magbenta ng mga materyales, sa susunod na magbenta ng mga tool, talagang mahuli ang puso ng mga tao, hayaan kang laging lumahok. Gayunpaman, hindi itinatanggi ni Aaron na kulang pa rin siya sa mga bagay na ito, tumango, okay. Tuwang-tuwa silang Yu at inakay niya ang Aaron sa likod ng entablado patungo sa isang malaking silid sa malapit. Maraming bagay ang inilagay sa malaking silid.
Ang ilang Dan stoves na may iba't ibang kulay at hugis ay maayos na nakaayos doon. Maaari mong makita na sila ay mahalaga sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang hitsura. Gayunpaman, ang pinaka-nagulat sa Aaron ay ang espasyo ng bahay. Obviously, sa labas, maliit lang na bahay, pero pagkapasok, hindi lang naglalakihang tindahan, pati na rin ang mga backstage rooms, at maging ang malaking bahay sa harap namin. Sa labas, parang palad, pero sa loob, parang higanteng elepante. May ibig sabihin talaga. Tila nakikita nito ang pag-aalala ni Aaron. Lang Yu smiles and explains, "It's all magic, but it is also the characteristic of 72 branches of our auction house." Ang langit sa bahay, haha. Aaron smiles, ang langit sa bahay. Ito ay medyo angkop, ito ay kawili-wili. Panipi, marangal na panauhin, pinupuri mo ako. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo na ang pulang Dan furnace sa harap mo ay isang napakalaking natutunaw na hurno, na kayang tiisin ang mataas na temperatura ng hindi natutunaw. Kung ang itim, ito ay may mas magandang kinabukasan. Ito ay gawa sa meteorite. Kung mayroon kang pugan na ito para sanayin si Dan, makakakuha ka ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Tumanggo si Han Sanchen at magsasalita na sana. Sa mga oras na ito, sobrang ingay sa labas ng bahay. Hindi nasiyahan si Lang Yu at nagmamadaling lumabas para uminom. Anong ingay? Nagmamadaling pumasok ang katulong sa silid at sinabing, "Mr. Lang, pasensya na, may matandang lalaki sa labas bigla. Kailangan niyang hanapin tayo para magbenta ng mga kalan ni Dan. Hindi mo ba nakikita ang VIP sa kwarto? Bakit hindi mo siya paalisin?" Galit na sabi ni Lang Yu. "Oo, hindi na kailangan. It's all business. You can buy and sell. Walang pinagkaiba ang high at low. Hindi naman ako nagmamadali. Dapat busy ka muna." Natigilan si Lang Yu. Ngayong nagsalita na si Aaron, hindi siya nang ahas na suwayan siya. Tumanggo siya at sinabi sa kasunod na lalaki, "Anong ginagawa mo? Papasukin mo ang mga tao sa lalong madaling panahon." Tumanggo ang katulong at umatras. Ilang sandali pa, pinapasok niya ang isang matandang lalaki. Ang matanda ay natatakpan ng simpleng tela na damit, na puno ng iba't ibang tagpi. Ang mga marka ng pagsusuot ng mga taon at ang polusyon ng lupa ay naging sanhi ng luma at maruming damit ng tela. Sa kamay ng matanda, may hawak itong berdeng kalan. Hindi malaki ang kalan. Kasinlaki ito ng 3 taong gulang na bata, at may nakapaligid na berdeng dragon. Ngunit ang kulang ay natatakpan ng dumi ang kalan, at marami pang ang tubig sa loob nito. Kitang-kita na ang kalan ay madalas na iniiwan ng mga tao sa ilang lugar, at ito ay nawasak ng hangin at ulan, na ginagawa itong matanda at marumi gaya ng matanda. Sa isang sulyap, hindi interesado si Lang Yu sa kalan. Gayunpaman, dahil sa presensya ni Aaron, magalang niyang sinabi, "Matanda, balita ko gusto mong magbenta ng Dan stove, tama?" Tumanggo ang matanda. Bagamat ang kanyang balbas ay tapos na ang kanyang balbas, ang kanyang buhok ay malabo at siya ay parang pulubi, ang kanyang mga mata ay puno ng tiyaga, "Oo. Haha, matanda, bagamat ang ating auction house ay isang commodity business, kung may gusto kang ibenta, pumunta ka sa exchange house. May mga profesional na magsusuri para sa iyo." Lang Wu Road. Ang function ng exchange house ay katulad ng sasangla negosyo, na kung saan ay upang suriin ang halaga at pagkatapos ay bumili sa isang mababang presyo. Ang function ng auction house ay upang ayusin ang mga bagay na ito at i-auction ang mga ito upang mapakinabangan ang mga interes ng mga kalakal. Kaya, malinaw naman, ang matanda ay dumating sa maling lugar. "Pumunta lang ako dito pagkatapos kong pumunta sa exchange room mo," sabi ng matanda. Lang Yu biglang isang leng, nakatingin sa susunod na tao. Ano ang sitwasyon? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.